sinabi ko sa'yo huwag ka na magpapakita sa amin? Ngayon mo pa hinanap ko ng tirahan namin. Pinilit ko si Didit sabihin kung saan kayo nakatira. Pasensya na anak, hindi ko matiis na hindi kayo nakikita. Gusto ko rin gustahin ng nanay mo. Maayos naman kami dito. Isa pa, gusto ko sana pag-usapan yung tungkol sa inyo ni Corinne. Bakit hindi mo na ako diretsahin? Pagsasabihan mo ko dahil sinugod ko yung anak mo. Pareho kayo may pagkakamali. Gusto ko itama yun. Gusto ko rin sana magkasundo na kayong dalawa. Iuro mo na yung kaso laban kay Corinne. Pangako ko sa'yo anak, pagtapos nito, hindi naman gugulo si Corinne sa inyo. Madali lang naman para sa'yo na sabihin niyo kasi hindi naman ikaw yung naagrabyado. Hindi ikaw yung muntikan ng mamatay. So now that you know na may anak sina Armand at Sally, wala ka bang gagawin? I tried to convince Armand, pero mukhang wala siyang planong gawin yun. Hindi naman pwedeng pumayag ka na las gustong mangyari ng asawa mo. Remember, sa Sally na yun may totoong anak si Armand. At dahil sa totoong anak na yun, hindi imposible magkabalikan sila. At mabaliwala ka sa isang tabi. I know. Lalo na't pakiramdam ko, ni minsan hindi ko naman naagaw sa Sally na yun ang puso ni Armand. But what else can I do? Pati nga si Mama hindi nagtagumpay na itaboy si Sally at si Noemi. Well, siguro lalo lang silang nagagalit kapag inaaway niyo sila. I guess you're right. Mahirap itimang tigre kung pakikitaan mo ng pangin. Kaya nakapatahimik dyan ah. Naaalala ko lang yung sinabi ni Inay. Na gusto lang niya makasama yung Noemi na malambot ang puso. Tapos ng lahat ng gulo nangyari, yung bang pinapairal ko na lang palagi yung galit ko sa mga taong magtrabyado sa akin. Ikaw parang pakiramdam ko, ang tigas-tigas ko na. Hindi ka naman magiging ganyan kung hindi ka nila kinawawa, Noemi. Isa pa, kailangan mong maging malakas at matibay, di ba? Alam mo, Ikang, pinipilit ko lang naman maging matigas eh. Kasi, ayoko na maulit yung hirap na dinanas ko. Pero alam ko hindi ako ganito at ayoko na maging ganito.